Ayoko talaga. Ba't ako babalik? Anong karapatan ko para bumalik sa kanya? Ano? Ayoko, chick. Sa'yo na lang yun. Sa'yo na lang. Hoy, Jane, sa'yo na lang yun. Sa'yo na lang. Sa'yo na lang siya. Ayoko na. Grabe. Ang hirap talaga kapag LDR, no? Hirap talaga. Sabihin niyo daw, 1 year BFF. Tapos, next na naman. Next! September 3, naging kami. 1 week lang kami. So, anong ginawa niya? Sinabi niya sa akin, magfo-focus daw muna siya sa pag-aaral niya. E di sabi ko, o sige, I love you so much, blah blah blah, ganyan ganyan. Tapos, yan, ganyan. O, wag ko daw siya kalimutan for about 1 year. 1 year daw. Tapos, after mga 5 days, gano'n, o 5 days ba? O 5 days, sinabi ng kaibigan ko, meron na daw bago yung ex ko. Baka naman ang reason ko ba't kami naghiwalay dahil gusto niya na maghanap ng iba. Diba? Yun ang LDR. Resulta ng LDR pag minahal mo ng sobra. Kaya talaga, pag magkakaroon ka ng relationship, dapat yung may pera ka na. Yung kaya mo nang buhayin yung sarili mo. Yung may trabaho na. Yung ready na. Diba? Yung ready na. No, ready ka na para maging successful. Paano maging successful? Hindi ka magiging successful. Kung gusto mo maging successful, dapat habang buhay ka pa, complete ka. May pera, may bahay, lahat. Hanggang kamatayan. Dahil si God lang ang magsasabi na successful ka sa buhay mo. Hindi ikaw. Kung hindi, si God yung magsasabi. Siya mismo ang magsasabi na magiging successful ka. Hindi yung sarili mo. Kasi habang buhay pa tayo, madami tayong pagdadaanan na problema. No? Diba? Totoo yun. Habang buhay tayo, kahit mayaman ka, kahit artista ka, kahit may pera ka, meron problema na darating sa buhay ng isang tao. Kahit ano man ka, kahit ikaw pa ay presidente, kahit ikaw pa ang pinakamas mayaman, magkakaroon ka ng problema. Kaya, don't say na successful ka na kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ay ang pinakamas mayaman sa buong mundo. Wag mong sasabihin or wag ka maging sure na successful ka dahil habang may buhay ka pa dito sa mundo, pwede kang magkaroon ng problema. Ganito lang yung magiging successful nun. Pag successful ka, si God na mismo ang magsasabi nun, hindi ikaw. Si God na mismo, harap-harapan. Sasabihin niya sa'yo, hahawakan niya yung kamay mo at sasabihin ni God na successful ka. Dahil na-complete mo yung buhay mo. Kasi si God lamang magsasabi niyan pag successful ka. Yun ang totoo. Kaya nga kaya mas maganda na lang pag magkakaroon ka ng relationship. Ganito na lang. Yung may trabaho ka na, yun ang the best. Yung may trabaho ka na talaga, yung totally na kaya mo nang buhayin yung sarili mo na hindi mo na kailangan ng magulang mo. Kasi balang araw magiging mahina yung magulang natin, 'di ba? Yung totally na kayang-kaya mo nang buhayin yung isa mo. Kayang-kaya mo nang buhayin yung buhay mo. Oh, very good. Oo, plan ko yan. I hope magawa ko yan. Siyempre, magagawa mo yan. Basta, study first. Study first. Diba? Tama? Study first. Study first muna. No? Kasi ang education, ang study, habang buhay yan. Hanggang college, hanggang magkaroon ka ng trabaho. Kapag nakagraduate ka na sa school, may trabaho ka pang next. O yan. Habang buhay yan. Hindi naman sa habang buhay yung hanggang maging matanda ka, mag-aaral ka pa. Hindi ganon. I mean ba is, hanggang college yan. Siguro mga,
Basta mga 10 years or 21 years, ganon. Di ko lang alam. Pero, kung gusto mo talaga magkaroon ng trabaho, anong gagawin? Dahil ang edukasyon ay ang susi para magkaroon ka ng sarili mong buhay at para kaya mo mag-survive ng ikaw lang mag-isa na walang katulong. Dahil ang edukasyon ay ang susi para mabuksan mo yung future mo. Hindi yung jowa mo na mapupunta ka lang sa impyerno. O yan yung totoo. Yung jowa mo, itutulak ka lang yan sa problema. No? Yung jowa na yan, itutulak ka lang sa problema. Yan. Pero ang edukasyon, itutulak ka ng edukasyon sa future mo. Yan ang totoo. Kaya ano yung pinaka-importante? Edukasyon o yung jowa mo na pahamak lang sa buhay mo? Siyempre, edukasyon. Diba? Siyempre, study. Kasi yung jowa mo, kung magfo-focus ka lang sa jowa mo, ipapahamak ka lang yan. Wala ka rin mapapala dyan. No? Yan yung mga, ganito, kung Jane, magmi-meet tayo, dapat yung meron ka ng family, yung meron na tayo, yung both na tayong may family, tapos may trabaho na, let's promise na magiging successful tayo balang araw. No? Let's promise to God na magkakaroon tayo ng trabaho, sariling pera, sariling bahay, at mas lalo na yung totoong relasyon. Promise natin yan sa buhay natin. Let's pray na sana maging complete tayo. Balang araw, magiging mayaman tayo. Balang araw, may pera tayo. Balang araw, kaya natin mabuhay na walang katulong. No? Yun tayo lang talaga totally. Mag-isa na lang tayo sa buhay. No? Pero masaya tayo. Kahit tayo ay mag-isa na lamang, wala nang katulong. Basta, may trabaho, may pera, may sariling bahay. Pag meron ka na yan, tatlong yan, pera, trabaho, bahay, magjowa ka na. Magjowa ka na. Tapos, after mga years, pag nakaipon ka na, or meron ka ng pera, sige, gumawa. Na kayo, tawag dito, married na, o kasal na. After magkasal, gagawa na ng ganyan bagay. O, yun. Tapos, diba? Yun yung future. That's the future. Paano ba makapasok sa future? Sa edukasyon lamang, hindi sa jowa. Dahil ang edukasyon, yan yung susi Yan yung susi. Para tayo ay maging complete life. No? When I say complete life, I think parang parang sigad na rin magasabi nun So maybe, education is the key para mabuksan natin yung future natin. Diba? Kahit matalino, hindi matalino, yung may alam sa buhay. Yan talaga yung magiging future, no? Pero, kung magfo-focus ka lang sa jowa mo, wala rin. Wala rin. Anong mapapala mo sa jowa? Diba wala naman? Wala naman mabuting good influence ang jowa. Dahil yung jowa na yan, panira lang yan sa buhay. Panira lang yan. Tignan mo ako, hindi ako makapag-focus sa exam dahil sa ex ko. Hindi ako makamove on. Dami kong problema. Yan. Diyos ko po. Grabe. Mas mahirap pa pala to. Hirap ng ko. Kaya, anong ugali? Yung ugali ba na green flag? Alam mo naman yung green flag, diba?
Like you say, what if naabot ko na yung pangarap ko and I want ko na magjowa? Anong ugali? Ugaling may respeto at honest and loyalty at totoo. Yan. Hindi ko naman pwedeng sabihin na tawag dito, basta yung ano yung mabait. Yung meron siyang good influence. Oo, totoo, ang hirap. Kasi sa ngayon, this year this life, puro red flag. Puro red flag yung mga tao ngayon eh. Dati naman, wala. Pero ngayon sa new generation ng buhay, puro red flag. Red flag talaga, totally red flag. Puro red flag, puro cheating. Sasabihin, iiwanan ka na, okay, iwanan mo. Oh. Diba yun lang naman yung uso ngayon eh. Ang uso sa buhay ng relasyon ay break up. Yan! Totally. Malay ko talaga kung bakit puro breakups talaga. Diyos ko po, Mio. Yoko na talaga, totally. Kung babalikan ko pa yung babae na yon, baka mabaliw pa ako dyan. Yoko na. Ay, totoo, walang tumatagal. Wala nang tumatagal ngayon. Pero naman, may mga tao rin kasi na tumatagal. Alam mo bakit? Dahil understanding sila. Alam nila yung totoo. May mga relasyon rin na complete na or married na sila dahil meron na silang trabaho. Like I said, pag may trabaho ka na, pag kaya mo na yung sarili mo, pag yung may pera ka na, mayaman ka na, may sarili ka ng bahay, doon ka lang magkakaroon ng totoong relasyon. Yun lang. Totoo yun. Tika mo ngayon, sa new generation ng buhay, I think meron nagtatagal. Alam mo kung bakit? Dahil mayaman sila. Importante kasi yung pera eh. Hindi naman yung... Alam mo, kung totoosin lang, ang buhay ngayon puro pera. Yun naman yung importante ngayon eh, pera. Kaya nga ang dami nagtatagal dahil sa pera. Dahil sa pera. Money. Money can save your life. Madami nagsasabi nun, money can buy your happiness. Alam mo bakit? Kasi, ang pera lang nagpapasaya sa'yo eh. Dahil, tatagal yung greatest love mo, tatagal yung minamahal mo, tatagal pa yung relasyon ninyo pag may pera ka. Totoo yun. Pero may mga tao naman rin kasi na sila, may trabaho na sila, meron na silang sariling buhay, sariling bahay, at sariling future. No? Doon talaga nagkakaroon ng totoong relasyon. Pag may mga tao rin kasi na nagtatagal dahil may mga trabaho na, may mga pera na sila, may mga sarili na silang buhay. Hindi katulad na nag-aaral pa tayo, no? Umaasa pa tayo sa mga magulang natin. Oh. Diyan talaga yun na hindi magkakaroon ng relasyon.